Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang
Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa umagang ito. Sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong patuloy na pagpapala sa amin, sa iyong patuloy na pagmamahal at pagpapatawad na aming natatanggap sa bawat araw, maraming salamat po. Hayaan mo, O Diyos, na dakilain ka namin sa araw na ito. Magbigay namin, Panginoon, ang tunay at sapat na pagpupuri sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na kasama namin, Panginoon, na nananambahan kung saan man sila lugar na naroon, Panginoon. Sa umagang ito, ibigay mo sa inyong lingkod ang karunungan upang maipahayag ang mensahe ng buhay sa umagang ito. Ito po ang aming paglapit. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ipagpaumanhin niyo po at medyo na-delay ang ating live stream worship for today dahil po nagkaroon tayo ng konting technical difficulties sa ating camera, ganun din dun sa ating ginagamit na application para tayo ay makapag-live stream sa Facebook. Ngayon po ay tayo naka-live sa Facebook and sa YouTube po, sa TikTok po sa ngayon. Wala po muna tayo sa YouTube dahil may mga issues pa na inaayos, no? Welcome yung ating mga kasamahan sa Facebook Live, kila Ate Eileen de la Cruz, kay Mami Lori D, kay Kuya Severino Manlapig, kay Ate Christy Atilano, kay Ate Angelica Argao, kay again, maraming salamat sa pag-share, Ate Doris Anislao. Welcome din po kay Ate Claudie Fontanilla Pile, and kay Ate Julie Gatdula Etule, magandang umaga po sa inyong lahat. Again, welcome din sa lahat ng ating mga kasama sa TikTok, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating mensahe ng buhay. Ang title ng mensahe ng buhay sa umagang ito ay Seeking Wisdom in Times of Trial. Ang paghanap daw sa karunungan na nagmumula sa ating Panginoon sa panahon na tayo ay sinusubok. Maraming nakaka-relate sa mensahe na ito, sa araw na ito, dahil ang katotohanan ay lahat naman talaga tayo sa mundong ito ay sinusubok. Kung ako po yung naririnig nyo ng maayos, paki-heart react lamang po para at least malaman ko kung maayos ang ating live stream worship for today. Yon, maraming salamat kay Mami. Of course, basahin natin yung sulat ni Job, kabanatang 34, talatang 4. Of course, sa mga hindi maayos sa Tagalog, sa English po, sa Job o Job, chapter 34 verse 4. Ito po yung ating mababasa. Let us choose for ourselves what is right. Let us know among ourselves what is good. Sa Tagalog, piliin natin kung ano ang matuwid at ating alamin sa ating mga sarili kung ano ang mabuti. Muli, sa Tagalog, piliin natin kung ano ang matuwid, ating alamin sa ating mga sarili kung ano ang mabuti.
no? Seeking wisdom in times of trials, no? Pag i-define daw natin or kinuha natin yung definition ng wisdom, ito yung ating makukuha. The quality of having experience, knowledge, and good judgment. The quality of being wise. No? Ito yung definition ng wisdom. At yung trial na sinasabi natin dito, ito yung trials in life, no? Yung trials in life, ang sinasabi dito, trials are bumps and roadblocks in our otherwise smooth life journey. So yung trials natin ay parang mga bako-bako sa daan ng ating mga buhay. Ito yung mga kung saan medyo nahihirapan tayong harapin, or minsan napababagal nito yung ating mga buhay dahil sa nahihirapan tayong alamin kung ano ba ang solusyon dun sa pagsubok na ating kinakaharap. So yan yung trials, no? Of course, lahat tayo sa mundong ito ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, no? Amen. Sino ba dito ang hindi nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Palagi ko po lahat. Simula pa lamang sa pagkabata natin, no, kung paano tayo nagsusurvive, no, sa pagkapanganak pa lang natin, kung paano tayo i-deliver ng ating mga magulang, nandun na yung mga pagsubok na maaari nating kaharapin, no? Kailangan tayong dalhin sa ating pedya upang bakunahan, upang tignan yung ating mga kalalagayan. Sa buhay natin, habang tayo makapag-aral, nandun ang mga pagsubok. Kung pag tayo nakatapos na ng pag-aaral, nandun pa rin ang mga pagsubok sa ating mga buhay. No, ganun yun nga lang, pag tayo ay nasa adult stage na ng ating mga buhay, ay may mga iba't iba tayong pamamaraan kung paano ba natin dapat harapin o paano natin sinusolusyonan yung mga trials na meron tayo sa ating buhay. May ilang mga tao marahil, no, na medyo nahihirapan itong gawin, na sa kabila ng kanilang nararanasan, maging positibo pa rin sila upang ang lahat ng kanilang mga gagawin ay mga bagay na hindi makapagpapahamak sa kanila. Of course, may mga tao na nagiging negatibo ang pagtanggap sa mga pagsubok, kaya naman ang kanilang nagiging solusyon sa buhay ay hindi rin makakabuti para sa iba. Halimbawa, may mga taong gipit sa pera, no? May mga tao na sabi nila nagawa lamang daw nila yung ganong klaseng masamang gawain dahil sa pangangailangan. Yung pangangailangan, lahat tayo ay may mga pangangailangan. Ngunit hindi lahat ng may mga pangangailangan gumagawa ng hindi mabuti upang masolusyonan lang yung kanilang mga pangangailangan. May mga tao na pinipiling gumawa ng masama like mang-hold up or mang-snatch upang daw masolusyonan yung kanilang mga pangangailangan. Dito, kailangan natin na maintindihan at matutunan na kung tayo ay merong karunungan nagmumula sa ating Panginoon, hindi natin pipiliin yung mga bagay na sa tingin natin ay makapagdudulot ng masama sa ibang tao upang masolusyonan lamang yung ating mga problema sa ating buhay. Kaya nga dun sa ating binasa sa Aklat ni Job, no, piliin natin kung ano ang matuwid, ating alamin sa ating mga sarili kung ano ang mabuti. No, sa ating pag-iisip kung paano natin susolusyonan yung ating mga problema, isipin natin kung ano daw yung tama, kung ano yung matuwid, at lagi nating isaisip kung ano ba yung mabuti. Pag inisip natin ng mga bagay na ito, marahil hindi tayo makakagawa ng masama laban sa ating kapwa. Halimbawa, kung ikaw ay naisip mo upang masolusyonan ang problema mo sa buhay, kailangan mong mang-hold up. Hindi ito matuwid. Hindi rin ito tama. Ibig sabihin, hindi mo papayagan na yung sarili mo ay ma-involve sa isang desisyon na kung saan maaaring meron kang masaktang iba o marahil meron kang magawa ng hindi masama na mga tao upang masolusyonan mo lamang ang problema na yung kinakaharap. But again, sad to say, may mga tao na ganito ang kanilang pag-iisip upang masolusyonan lamang yung mga problema na meron sila. Dahil sinasabi nila marahil ay wala na silang magagawa o ito lang yung kanilang gawin. Kayang gawin, ngunit hindi po, mga kapatid, no? Lahat tayo bilang tayo ay merong Panginoon na nakatingin sa atin. Kung atin lamang aalamin, hihingin sa ating Panginoon na ibigay sa atin yung tamang pamamaraan upang masolusyonan natin yung mga problema natin sa buhay, hindi natin iisipin na gumawa ng mga bagay na hindi mabuti at makakasakit lamang sa ating mga kapwa-tao
o mamamayan. So question marahil, why it is important to seek the wisdom of God in times of trial? Bakit kaya mahalaga, no, para sa atin na alamin at hilingin sa ating Panginoon na ibigay niya sa atin yung tamang kaalaman upang magamit natin sa panahon na tayo ay sinusubok? Of course, dahil ang ating Panginoon ang siyang lumikha sa atin, nakakakita ng lahat, marahil siyang nakakakita ng mga nagdaan at mga susunod pa sa ating mga buhay, mahalaga na hingin natin sa Kanya, Panginoon, paano ko ba susolusyonan yung mga problema na meron ako ngayon? Dahil ang ating Panginoon ay all-knowing God, alam niya kung ano yung dapat at mabuti para sa atin. Kaya isang mahalagang bagay para sa ating mga sarili na hilingin natin sa Kanya at tulungan tayo na magawa natin yung tamang paraan upang masolusyonan natin yung ating mga problema sa buhay. So sa araw na ito, meron ako nais na ibahagi sa inyo 3 bagay upang sa mga panahon na tayo'y sinusubok, sa mga panahon na tayo'y may problema, sa mga panahon na tayo'y may pinagdadaanan, ito marahil yung dapat natin gawin. Una, let us accept our present situation. No, pag daw tayo ay may mga hinaharap na pagsubok sa buhay, ang una natin dapat gawin ay tanggapin muna natin kung ano yung present situation na meron tayo. Tanggapin mo. Ikaw ba ay may problema sa financial? Tanggapin mo na ikaw ay mayroong problema sa kaperahan. Ikaw ba ay may problema sa pangkalusugan? Tanggapin mo na meron kang problema sa pangkalusugan. Bakit mahalaga na sa ating mga buhay na tanggapin muna natin yung ating present situation, no? Most of the times, we are in denial of our situation. Dahil daw, madalas sa ating mga sarili, no, hindi natin tinatanggap na ito na yung ating sitwasyon sa buhay. Hindi natin tinatanggap na tayo ay merong sakit. Hindi natin tinatanggap na tayo ay naghihirap na. Hindi natin tinatanggap na tayo ay walang-wala na. We are in denial of our present situation. Kailangan daw natin tanggapin muna sa ating mga sarili na, yes, meron akong karamdaman, but hindi pa ito ang katapusan ng lahat sa akin. Yes, meron akong problema sa pera, pero hindi pa ito ang katapusan ng lahat sa akin. So we need to accept our present situation. Because kung hindi natin tatanggapin and we are in denial, no, we are not addressing the problem. We are just prolonging our agony. No, yung paghihirap natin ay mas lalo lamang nating pinapatagal at pinapahaba. Hindi natin na-address yung ating problema dahil we are in denial of our situation. So mahalaga na sa ating mga buhay, kung anuman ang ating mga hinaharap na mga suliranin sa buhay, mahalaga na tanggapin natin na nandoon tayo sa sitwasyon na yon upang malaman natin kung ano yung dapat nating hilingin at ipanalangin sa ating Panginoon upang malaman natin kung ano ba ang dapat nating gawin. Sapagkat kung i-deny mo lang na hindi, malusog ako kahit na meron kang nararamdaman, kung sasabihin mo, i-deny mo lang sa iyong sarili na hindi, okay lang kami kahit hindi ka na okay. Lalo mo lang pinapatagal ang iyong pagdurusa sa iyong buhay. Pero kung tatanggapin mo na ito na ang sitwasyon na meron ka, dati kang OFW, marami kayong pera, pero dahil ikaw ay napauwi ng bansa, hindi na katulad ng mga blessings na natatanggap mo noon sa na natatanggap mo ngayon, kailangan mong tanggapin na ito na ang buhay mo ngayon. At hindi mo na kailangan pa na mabuhay katulad ng dati dahil ito na ang buhay na meron ka ngayon. Minsan hindi mo matanggap na tumatanda ka na at medyo nahihirapan ka na, pinipilit mo yung sarili mo na gawin pa rin yung mga bagay na ginagawa mo noon. At ang ending nito, pinapahirapan mo lamang ang iyong katawan, sinasaktan mo lamang ang iyong sarili dahil hindi na kaya ng iyong katawan ang mga bagay na ginagawa mo before. Kung tatanggapin mo sa iyong sarili na hindi mo na kaya yung mga dati mong ginagawa, mag-slow down ka lang upang hindi mo masaktan ang iyong sarili sa mga bagay, no, na pinipilit mo pa rin gawin kahit hindi mo na kaya. We need to accept our present situation. Ano man ang problema mo sa buhay, tanggapin mo, ito ang problema natin. Pag-usapan nyo ng pamilya nyo, ito ang problema natin. Ipailiwanag mo sa iyong mga anak, ito ang problema natin. Nang sa ganon,
ma-address mo kung ano ba ang dapat mong gawin. At again, kung gagawa ka ng mga bagay na dapat mong gawin, basahin natin muli yung ating binasa kanina. Piliin natin kung ano ang mabuti. Ating alamin sa ating mga sarili kung ano ang matuwid, at ating alamin sa ating mga sarili kung ano ang mabuti. Kung ikaw man ay naghihirap ngayon, hindi mo dapat isipin na mang-hold up, or hindi mo dapat isipin na mang-snatch ng cellphone ng iba para masolusyonan lamang yung kakulangan mo sa pera. Dahil hindi ito matuwid at hindi ito mabuti. Point number 1, let us accept our present situation. No, ano man ang mga suliranin sa buhay na meron ka, kapatid, na nanonood sa mga oras na ito, you have to accept your present situation. Tanggapin mo kung ano ang sitwasyon na meron ka sa mga oras na ito. Pangalawa, pray for God's wisdom to guide our decision making. Manalangin daw tayo sa ating Panginoon, sa kanyang karunungan upang mag-guide tayo, upang maalalayan tayo, maturuan tayo at mahatid tayo ng ating Panginoon doon sa ating mga gagawing desisyon sa ating buhay. We have to acknowledge the power of prayer in our lives. Kailangan nating i-acknowledge yung kapangyarihan ng panalangin sa ating mga buhay, sapagkat sa pamamagitan ng ating mga panalangin, dito tayo kumukonek sa ating Panginoon. Yes, we have problems, no? Yes, meron tayo mga trials sa buhay. And then sa pamamagitan ng ating mga panalangin, hilingin natin sa ating Panginoon na idulot sa atin ang wisdom, ang karunungan na nagmumula sa Kanya, upang sa ating pagdedesisyon, alam natin na ito ay nakasandig sa karunungan ng Diyos na ipinigay niya sa atin ng dahil sa ating mga panalangin. No, be sincere to our prayers and be true to God. No, maging sincero daw tayo. No, pag daw tayo ay nanalangin, we need to be sincere. Yung bawat salita na ating sinasambit, ito'y totoo. No? Ito'y marahil nakaling pa rin doon sa ating pinag-usapan natin kanina patungkol sa tanggapin natin kung ano yung ating mga sitwasyon, present situation sa buhay. Dahil sa ating pananalangin, kung tayo ay sincere, no, nandoon yung bawat salita na sinasabi natin sa ating Panginoon, nandoon yung katotohanan na ipinagkakatiwala natin sa ating Diyos, na yung ating present situation, at hinihiling natin sa Kanya na kung ano man yung mga susunod nating gagawin, ito ay nakasandig sa karunungan ng ating Panginoon. And pag ikaw ay nanalangin at ibinigay sa iyo ng ating Panginoon yung kanyang karunungan kung ano yung dapat mong gawin o desisyon na dapat mong gawin, ang susunod na dapat natin gawin ay sundin lamang, no, kung ano yung finid sa atin ng ating Panginoon, kung ano yung sinabi sa atin ng ating Panginoon. May mga pagkakataon kasi na marahil kung bakit natin ito nararanasan ay merong itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kung ang wisdom ng Lord na ibinibigay sa atin ay marahil makakasakit sa atin, tanggapin natin. Tanggapin natin sa ating mga sarili na masasaktan tayo pag sinunod natin yung kagustuhan ng ating Panginoon. But again, most of the times, yung trials na meron tayo, no, sa ating mga buhay, may mga itinuturo din sa atin ng ating Panginoon kung bakit natin ito nararanasan. Sapagkat yung mga trials na ito na ating napagdadaanan, siya yung nagsisilbi, no, nag-guide natin upang marahil yung mga anak natin ay atin ding maturuan sa mga panahon na marahil ito rin ang kanilang mararanasan pagdating ng panahon. So hindi lamang marahil painful sa atin na harapin ang mga pagsubok na ito, sapagkat meron din tayong natututunan sa pagharap natin sa mga pagsubok na meron tayo. Ngayon, kung ang feeding ng ating Panginoon para sa atin na you have to accept it, na wala nang way to run, kundi harapin mo ito, no, harapin mo ito at sabihin mo, humingi ka ng tawad, or marahil kung ano man yung dapat mong gawin mo lamang kahit ikaw ay masaktan, sapagkat meron ka rin namang matututunan sa mga pagsubok na meron ka ngayon sa iyong harapan. But because, no, sa ating pananalangin, inilahad natin sa Kanya kung ano ba yung mga ating pangangailangan at yung ating pagnanais na maayos at malampasan yung mga pagsubok na ito, kahit tayo man ay masaktan.
nandoon pa rin yung pagkakataon na maaari nating mapagtagumpayan ang sakit at mapagtagumpayan yung mga pagsubok na meron tayo sa ating mga buhay. Pangatlo, in taking actions, always think of what is right and what is good. Sa mga gagawin daw nating mga aksyon sa ating mga buhay, decisions na gagawin natin sa ating mga buhay, no? Always think of what is right and what is good. Lagi nating isipin, pag ginawa ko ba to, ito ba yung matuwid? Ito ba yung tama? Pag ginawa ko ba to, ito ba yung mabuti para sa iba? O baka naman mabuti lang para sa akin? Ganyan yung pag-iisip ng mga tao na wala nang matakbuhan. Ganyan yung pag-iisip ng mga tao kung bakit sila nakakagawa ng hindi mabuti sa kanilang mga kapwa. Sapagkat ang iniisip lang nila yung tama para sa kanila at yung tama at yung mabuti para lamang sa kanila. Hindi na nila naiisip na yung kanilang gagawin ay maaaring hindi mabuti at makakasakit sa ibang mga tao, pero dahil ang iniisip lang nila at nagiging selfish lamang sila so kung ano yung kanilang mga pangangailangan at kung ano yung makakabuti para sa kanila, nagagawa na nilang gumawa ng hindi mabuti laban sa kanilang mga kapwa. If this two, no, what is right and what is good, no, are always in consideration, no, lahat ng action natin sa ating mga buhay ay magiging tama lamang. No? Kahit na gaano pa mang kasimpleng desisyon sa ating mga buhay, kung lagi nating iisipin na ito ba ang tama o matuwid, ito ba ay mabuti, alam natin ng lahat ng ating gagawing desisyon at aksyon sa ating mga buhay ay tama lamang. Kahit pa may mga pagkakataon na yung mga pagsubok na yon ay nakakasakit sa atin, we need to remain doon sa dapat nating gawin na kung saan ito ay mabuti at ito ay tama. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay merong nararanasan mga pagsubok sa ating mga buhay. Lahat tayo ay may mga problema, pera, health, at kung ano-ano pa. Pero ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng ating mga buhay at hindi ito ang nag-aadya. Hindi ito ang nagpupush sa atin. Hindi ito yung kabuuan ng ating buhay. Bahagi lamang ito ng ating buhay sa mundong ito. Pero hindi ito ang kabuuan ng ating buhay. Ibig sabihin, hindi tayo nilikha ng ating Panginoon sa mundong ito upang magkaroon lamang ng problema. Ang mga problema na ating nararanasan ay bahagi lamang ng ating mga buhay upang sa mga panahon na ito'y ating mapagtagumpayan, alam natin na nandun ang kamay ng Diyos na tumulong sa atin upang tayo'y magtagumpay sa mga problema na ating mga nalampasan. Lahat tayo nagkakaroon nito. Ngunit ang malungkot lamang, hindi lahat ng nagkakaproblema sa buhay iniisip nila kung ano ba ang matuwid at mabuti. Yung buhay ni Job, alam natin na siya'y sinubok, binigyan ng karamdaman, nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang pangkabuhayan. Ngunit ano ang kanyang ginawa? Nanatili pa rin siya sa kaisipan na kung ano ba ang mabuti at matuwid, na sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa buhay, pinili pa rin niyang manatili sa kanyang pananampalataya at magtiwala sa ating Panginoon, maging nasa hangganan na siya ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalan ka ng mapagkakakitaan, lahat ng ito marahil masakit para sa kanya. Pero nanatili pa rin siyang tapat sa ating Panginoon. Pinili pa rin niyang gawin kung ano ang mabuti at kung ano ang matuwid. At ano ang nangyari? Sa bandang huli ng kanyang buhay, pinagpala siya ng ating Panginoon. Ni-restore ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya dahil nanatili siyang tapat sa ating Panginoon at nanatili siya doon sa kaisipan na ang dapat niyang gawin ay ang mabuti lamang at ang matuwid lamang. Ito mga kapatid, ang dapat din natin gawin sa mga oras na ito. Sa anumang pagsubok na meron tayo, lagi nating isipin, ito bang mga solusyon na iniisip ko ay makakabuti rin ba sa iba? Ito bang mga solusyon na iniisip ko ay matuwid ba ito para din ba sa iba? O baka naman sa akin lamang maayos ito pero makakasakit naman ako sa iba? O ito bang mga solusyon na ibinibigay sa akin ng ating Panginoon? Maiibsan ba nito yung sakit na nararanasan ko?
Baka naman may itinuturo lamang sa akin ang ating Panginoon. Lahat tayo ay maaaring subukin. Di man lang ngayon, bukas, sa mga susunod na panahon. Pero lagi sana nating isipin ang mga pagsubok na ito ay bahagi lamang ng ating buhay at hindi dapat maging kabuuan ito ng ating buhay. Huwag natin lunurin ang ating mga sarili. Umiyak at umiyak lamang dahil meron tayong mga pagsubok sa buhay. Dahil higit na mas malaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin upang masolusyonan ang problemang ito kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya at mananatiling tapat sa ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat sa umagang ito ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa bawat ikati, tagumpay man naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y lang sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sadyang kay buti ng ating Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, aming dakilang Ama, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Sa iyong kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, sa kagalingan, sa aming mga karamdaman, sa pagtugon mo sa aming mga pangangailangan, sa bawat yakap ng aming mga mahal sa buhay, maraming salamat po Panginoon. Sa panibagong araw, sa panibagong buhay, sa pagsinag ng liwanag sa aming mga mata, salamat Panginoon. Sa kapangihingahan na aming tinanggap, salamat po Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos, dahil tunay kang dakila sa aming mga buhay. Sa umagang ito, patuloy ko pong inilalapit at pinapanalangin sa iyo, Panginoon, ang aking pamilya. Ang aming mga anak na sila Jan Aisen, Isay Mayak at Michael Owen, kayo pong patuloy na mag-ingat at magpala sa kanilang Panginoon. Kayong patuloy na mag-ingat sa kanilang mga puso, ganoon din sa kanilang mga kalusugan at kinabukasan. Salamat din po aming Diyos sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa aking asawa at sa inyong lingkod. Maraming salamat Panginoon sa mga pagpapala na aming tinatanggap, higit sa lahat sa iyong pag-iingat sa aming mga kalusugan Panginoon. Ipinapanalangin ko rin po at inalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga magulang, sila tatay at sila nanay, sila mamsi at sila papsi, sa kanilang mga kaarawan. Noong August 10 and August 12, Panginoon, maraming salamat sa kaarawan ni Papsi at ni Mamsi, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, magpagaling at magpalakas, ganoon din magpalawig ng kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay at kalakasan ng aming mga kapatid na sila Leia, Inday, Lloyd, Juresa, Dayan, kanilang mga anak at buong pamilya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ganoon din tingnan ang kanilang mga pangangailangan. Ipinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong inilalapit sa iyo at idinadalangin. Una sa lahat, ang panibagong taong kaarawan ni Ate Sofia Santa Ana. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-ingat sa Kanya at patuloy na paggabay sa Kanya, Panginoon. Ipinapanalangin ko rin po sa inyo, O Diyos, si Ate Eileen de la Cruz, ang kanyang anak, na si Sanji, ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay at kalakasan na iyong patuloy na pinagkakaloob kay Kuya Severino Manlapig sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanyang kalusugan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Marie Ibarra. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa Kanya, sa Kanyang mga mahal sa buhay, sa Kanyang mga panalangin at sa Kanyang kalusugan, Panginoon. Kayo nga po, O Diyos,
ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, Panginoon. Inilapit at pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Ate Christy Atilano. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang trabaho, at sa kanyang kalusugan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na tumingin at mag-ingat sa kanya, aming Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Angelica Argao at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga plano sa buhay, ang kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ganoon din, O Diyos, ang kanyang mabuting kalusugan. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanya at patuloy na mag-ingat sa kanya, aming Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa inyong patuloy na paggabay at pag-iingat muli, Panginoon, kay Ate Dory Sanslao, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo na sila Isabel, Oli, Luke and Kayla, Panginoon, kay Kuya Ariel Harapa, kay Nanay Yoli Harapa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa kanilang lahat, sa pagtingin sa kanilang mga pangangailangan, sa kalusugan na meron sila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala at magpagiling sa kanila, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila, O Diyos, sa bawat araw ng kanilang mga buhay, aming Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Clody Fontanilla Pile. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanya at patuloy na tumugon sa kanyang mga panalangin, aming Panginoon. Inilapit ko rin po, O Diyos, si Ate Julie Gatdula Etule. Maraming salamat sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga panalangin at mabuting kalusugan na patuloy mo ipinagkakaloob sa kanya, Panginoon. Hinihiling ko rin po, O Diyos, na kayong patuloy na mag-ingat kay Ate Iza Valderrama. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang pag-aaral at patuloy na ingatan, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang mga buhay, aming Panginoon. Kay Kuya Ray de la Cruz, maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanya, sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Maraming salamat sa inyong patuloy na paggabay at pagpapala na kanilang natatanggap sa bawat araw, Panginoon. Kay Kuya Gino Hombrubeno, maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanya at patuloy na pagpapala na kanyang natatanggap. Bigyan niyo rin siya, O Diyos, ng mabuting kalusugan at patuloy na ingatan sa bawat araw. Kay Ate Sally Bautista, maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanya. Sa inyong patuloy na paggabay at pag-iingat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Kay Kuya Steve Piosca, hiniling ko, Panginoon, ang kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya at patuloy na gumabay sa kanyang pamilya. Bigyan din sila, O Diyos, ng mabuting kalusugan, ganoon din patuloy na ingatan sa bawat araw. Maraming salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay kay Ate Doti Pelayo. Sa sanggol at sa kanyang sinapupunan, maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanya at sa kanila, Panginoon. Kay Kuya Jeff at sa kanyang buong pamilya, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na gumabay sa kanila at patuloy na sumama sa kanila, aming Panginoon. Ganoon din kay Ate Sai at sa kanyang baby at sa kanyang buong pamilya, sa kanyang asawa na nasa India. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon, at patuloy na gabayan sa bawat araw. Ganoon, Panginoon, sa aming anniversary sa August 27, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa amin, Panginoon. Ganoon din sa dam site area na aming aabutin. Dalangin ko, Panginoon, matanggap nila ang pagyakap ng ating Panginoon na sa kabila ng kanilang nararanasan, nandun pa rin ang kamay ng Diyos na patuloy na umaabot sa kanila sa mga panahon na sila ay nahihirapan, aming Panginoon. Ganun, Panginoon, ang guidance and provision para kay Kuya Danilo Bugay, Ate Julie Etule, Ate Mary Jane Manalo Garcia, ganun muli kay Ate Clody Fontanilla Pile, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Panginoon. Ilalapit at pinapanalangin ko rin po sa inyo, O Diyos, ang iba pa naming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ang pamilya nila Ate Luisa Mendoza, ang pamilya nila Ate Alma Gutierrez. Ganun din, Panginoon, ang iba pa namin mga sila Ate Bel Porteria. At ang lahat pa ng aming mga nakakasama, Panginoon, at makakasama pa sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa amin, aming Panginoon. Kay Cindy Chen, maraming salamat sa katagumpayan na ipinagkaloob mo sa kanya sa karamdaman ng cancer, Panginoon. Maraming salamat sa kalusugan na meron siya ngayon. Ganon din sa kanyang mga kaibigan na patuloy na nag-ingat at sumuporta sa kanya at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat.
Kung meron man kaming nakalimutan o hindi nasambit ng mga panalangin, ikaw pa rin ang higit na nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin, aming Panginoon. Sa umagang ito, tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyo, aming Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga panalangin. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming paglapit sa iyo, aming Panginoon. Amen, Amen, at Amen. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka. Muli po maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po muli sa ating mga nakasama sa ating live stream sa TikTok. Kay Ate Meldy Catan, Ate Marie Ibarra. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Kuya James Candelaria, sa inyo po lahat maraming salamat po. Ganyan din mga nakasama natin sa ating Facebook Live. Kay Ate Eileen de la Cruz, see you later po. Ganyan din kay, of course, sa aking pamilya, maraming salamat. Kay Kuya Severino Manlapig, maraming salamat po. Kay Ate Christy Ateliano, maraming salamat po. Kay Ate Angelica Argao, maraming salamat. Ganyan din kay Ate Doris Anislao, maraming salamat po. Maraming salamat din sa pamerienda mamaya. Kay Ate Claudie Pantanilla Pilla, maraming salamat po. Kay Ate Julie Gatdula Itule, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Welcome kay Ate Iza Valderrama, maraming salamat anak sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Kay Kuya Ray de la Cruz, maraming salamat, magandang umaga and welcome po. Kay Kuya Gino Hombroveno, maraming salamat po. Kay Ate Sally Bautista, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa, ingatan tayo ng ating Panginoon sa araw na ito sa lahat pa ng ating mga pupuntahan. Muli po, ang anniversary ng Crossing Frontiers Christian Ministry sa ika-4 na taon ay gagawin po sa dam site area sa Kaingin, May Kawayan City, Bulacan sa ganap na 3:00 ng hapon. Magkita-kita po tayo roon at samahan niyo po kami na i-bless, abutin ang ating mga kapatid na naroon sa lugar na yon. Maraming salamat sa mga tumulong at tutulong pa sa gawain ito ng Crossing Frontiers Christian Ministries. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon kasama na ang ating mga mahal sa buhay. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. At ito po, ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Tayo po ay naka-live sa Facebook page ng Crossing Frontiers Christian Ministries, facebook.com/cfcmph. Ganyan din sa YouTube. Mamaya i-upload ko. YouTube channel, Pastor Owen Villena. Ganyan din po sa TikTok. Naka-live din tayo sa TikTok. Pastor Owen Villena o Pastor Owen. At ganun din ang ating official official website po ay www.cfcm.church. Maraming salamat. Ako po inyong pastor, Pastor Owen Villena. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Paalam po muna sa ngayon hanggang sa susunod na linggo po muli. Ang aking panalangin, ang pag-iingat ng Diyos ay sumainyong lahat. At patuloy kayong ingatan, alagaan, pagpalain, ganun din tignan at huwag ipikit ang kanyang mga mata sa anumang inyong mga pangangailangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Bye-bye!